Alam na natin lahat na ang problema ngayon ng San Miguel ay kulang sila sa isang point guard na makatutulong dito kay Chris Ross. Dahil 40 years old na si Chris Ross pero napipilitan siya maglaro ng maraming minuto dahil nga hindi consistent itong si Wami Tiongson. Doon nga sa last game, napilitan silang gamitin itong si Chris Rosales na third point guard na nila dahil mas maganda pa ang nilalaro nito kumpara dito kay Wami Tiongson. Kaya nga ngayon ang balita ang San Miguel daw ay susubukang makuha ang 6'8 point guard na si Darren Mayo dito sa susunod na draft. Naging mas madali ang paraan para makuha itong si Mayo ayon dito sa mga insiders dahil nga itong Terra Firma Jeep ay hindi muna aalis dito sa PBA dahil hindi raw sila nagkasundo nitong Zamboanga Valientes doon sa gagawin sanang pagbenta dito. Kaya ang ibig nitong sabihin, mukhang ang mangyayari ngayon ay itong Zamboanga Valientes ay hindi mo nabibili ng Terra Firma at ang ibig niyan sabihin ay ang mangyayari ngayon, itong Terra Firma sa kanila pa rin mapupunta yung draft pick. So kapag yan ay natuloy, alam na natin na itong SMB malamang kukunin yung draft pick ng Terra Firma. At yan na pang kakataon nila para ma-acquire itong si Darren Mayo. Kaya nga ngayon, mukhang kung sakasakaling matupad yan, ma-resolve na yung kakulangan nila sa point guard. Dahil matangkad na player ito si Darren Mayo at kilala din ito bilang isang two-way player, mahusay sa opensa pati na sa depensa. Kaya sigurado na magiging mas maganda ang takbo ngayon ng sabihin na nating place ng San Miguel kung sakasakaling ito ang makuha nila. Kaya dito makikita rin natin na mas maganda resulta nito. At syempre nakasalala ito doon sa pag-acquire nila sa number 1 pick sa darating na draft. Kaya yung hindi pagalis ng Terra Firma, good news yan para dito sa San Miguel at pati na rin syempre sa SMC. Samantala naman pagdating dito sa finals, susubukan ng San Miguel na maka 3-1 kontra sa TNT Tropang Giga. Ang medyo malungkot na balita sa TNT, hindi pa rin doon maglalaro ito si Poy Aram sa Game 4 dahil nga doon sa kanyang naging ankle injury. Ibig niya sabihin medyo kulang talaga sila pagdating dito sa kanilang lineup at nakita natin na apektado talaga yung kanilang rotation. Hindi lang si Poy Aram ang wala dyan, alam natin na itong si Jason Castro at rin ng Batak hindi na rin nakapaglalaro dahil sa injuries. And of course, alam natin hindi naman 100% itong si RR Pogoy. Kaya sabihin na natin talaga, tagilid yung lineup ng TNT, maraming pinagdaraanan ng injury. Pero ganyan talaga sa basketball, sabi nga nila, meron talagang mga injured players. At sabi nga next man up. Ang sabi nga ni Coach Chot Reyes, kaya daw sila naghihirapan dito sa finals dahil dito sa kanilang mga turnovers at pati na dahil dito sa mga injuries. Kaya makikita natin talaga dito na yan ang nagiging problema ng TNT Tropa. Kung sakasakali naman na itong TNT ay sabihin na natin gumawa ng paraan para manalo mamaya, maganda na yan dahil syempre ang balita baka sa game 5 daw makabalik na itong si Poy Aram at malaking bagay yan para sa kanila. Pero pag natalo sila dito sa game 4, medyo mahihirapan na dahil 3-1 na yan. Lalo na kung depleted pa yung kanilang roster. Kaya nga pinag-iisipan ngayon ng TNT Tropang Giga kung paano sila makakatabla. Kahit sabihin pa nga ni Coach Chot Reyes na problema talaga yung mga naging injuries, nangyari na yan sabi nga nila. So, nandyan na yan at kinakailangan na lamang talaga nila na gumawa ng paraan para sila ay tuluyan pang makapag-adjust dito sa mangyayari sa Game 4. Samantala naman, asahan natin na next season, mas lalakas itong TNT dahil magbabalik na si Castro, si Nambatak. At syempre, baka makuha pa nila yung first round draft pick naman nitong Blackwater Bossing na pang number 3 ngayon sa draft. Napag-uusapan itong draft, itong Barangay Ginebra. Baka daw i-trade na itong si Ben Adamos dito sa Northport Batangbero kaya sa Phoenix para ma-acquire yung kanilang draft pick. Hinahanap to ng Barangay Ginebra yung mataas-taas na draft pick para yan ang magamit naman nila at masiguro na sila magkakaroon ng mas malakas na roster next season. In particular, kaya daw gustong i-trade si Adamos para makakuha ng isang mas malaki at yung mas defensive-oriented na center. Kaya nga mukhang kinakailangan daw talaga ngayon ng Barangay Ginebra yung ganyang klaseng player dahil si Ben Adamos mostly perimeter player yan at hindi kaya yung ganitong klaseng depensa. At yung laro ni Adamos parang hindi sabihin na nating bagay dito sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Kaya gusto na siyang i-trade ngayon ng Gene Kings dito sa Phoenix na nasa Phoenix kasi ngayon yung number 2 pick sa draft. So yan ang gustong makuha ng Barangay Ginebra o kaya naman itong sa Northport na pang number 4.
Kung ganyan man ang maging sitwasyon, alin man dyan, sa tingin ko maganda to para dito sa Phoenix Fuel Masters, lalo na at alam naman natin na ang Phoenix nangangailangan din ng big man katulad ni Adamos, at sa Hinebra naman makukuha nila yung draft pick na kanila ng matagal nang iniintay. Kaya sa tingin ko good news ito o win-win to para sa lahat ng panig, at alam naman natin na si Alfrancis Chua kahit na nakafocus yan dito sa finals, syempre pinag-isipan din yan kung paano mapapapalakas pa itong Barangay Hinebra. Hindi naman sikreto yan talaga team niya dahil team governor siya niyan. Kaya nga kung sakasakali na ganyan na maging sitwasyon, gagawin talaga lahat ni Francis Chua na mapalakas itong Barangay Hinebra, at wag na tayong magtaka kung yan nga ay mangyari. Siyempre naman kung ikaw itong Gene Kings, alam mo na magkakaroon ka ng tsansa na makakuha ng mas malakas na center. Yan ay gagawin na nila. Kaya wag na tayong magulat kung magkaroon ng major announcement dito ang Barangay Hinebra sa pagkuha sa mga nasabing mga draft pick. At ang huli nating maire-report ngayon ayon dito sa mga lumalabas na reports ay ito raw Magnolia Chicken Templados ay naghahanapan ng ibang mga players na pwede nilang magamit para masiguro na hindi sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa darating na season. Dahil sabi nga ng mga reports, mukhang hinihintay na raw ng Magnolia Chicken Templados na masiguro na pagdating dito sa next season, meron silang mga players na nakahanda na pwedeng pumalit dito kay William Navarro at kay Xavier Lucero. Alam na ninyo yung naging istorya niyan na talagang aalis na raw yung dalawa. Kaya nga mukhang ang gusto ngayon ang mangyari ng Magnolia Chicken Templados ay makakuha ng mga players na makasisiguro sila na talagang magko-commit. Kasi yung kay Navarro mag-e-expire ng contract nila. Hindi natin malaman ba't kinuha ng Magnolia, mag-e-expire na pala kontrata at hindi naman nagbigay ng commitment na mananatili siya doon. So ngayon, ang Magnolia naghahanap ng mga players na talagang magiging committed dito sa kanilang roster. Kung yan ay mangyari at magawa ng Magnolia, malaking balita talaga to. At sigurado na magiging mas maganda resulta niyan para dito sa kanilang future. Kaya maaasahan natin na magiging mas magandang kalalabasan ito. Sa ngayon, maraming tinitignan mga players sa Magnolia na pwede nilang maisama dito sa kanilang lineup. Pero sa tingin ko, mukhang ang pinaka most likely dito na gawin ng Magnolia talaga ay maglagay na lang ng ibang mga players, yung talagang sabihin nga natin ay mapagkakasunduan nila talaga at mapagsasabihan na ito talaga ang pwede sa amin. For example, baka ito si Jason Perkins, pwede yan dito sa Magnolia Chicken Templados, o kaya naman baka itong si Cliff Hodge. Maraming mga ibang players dyan na pwedeng makuha ang Magnolia, depende na lamang yan kung magkakaroon sila ng tinatawag na agreement. Kung pumayag nga itong Magnolia dito sa mga possible trades, sigurado lalakas pa ang lineup nila. Shoutout muna kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon, kay Michael D, Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Malyaring Mascarinas. Binabati din natin si Ireneo Salangsang, si Enju, si Dexter Domer at lahat ng ating mga viewer.